So hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. At ang ating pag-uusapan ngayon guys, kakapasok pa lamang ho na balita. Pasensya na, magvo-voice over na lamang ho ako ngayon kasi sinisipon ako. So ngayon, kakapasok na balita guys, hindi na raw ho itutuloy ng Office of the Vice President ang original nila na request na hinihinging confidential funds. Nagsalita ho yung kanyang spokesperson. So, always na lang talaga na spokesperson yung nagsasalita para sa kanya. Well, kung sa bagay, sa debate nga nila ni Raul Manuel, natalo siya. So, ano yung aasahan natin? At in the some cases, di ba, tinawag niya yung tatay niya, nagsumbong siya sa Davao at nagsilbi ding spokesperson ang tatay niya para sa kanya. So, para naman sa akin guys, kaya ata nila minungkahin na hindi na lang itutuloy ang confidential funds. Mamaya may papakita akong video sa inyo ng kanyang spokesperson. Para sa akin guys, kaya hindi nila pinursue na itong confidential funds kasi malamang sa alamang, alam din naman talaga nila na hindi sila makakakuha. Kaya literal na sinabi na lang nila para hindi sila mapahiya na hindi na lang nila itutuloy ang mungkahi ng Office of the Vice President, ang original nila na mungkahi ukol dito sa hinihingi nilang confidential funds. At ang nakakatawa pa nga dito guys, ginawa nilang reason yung pagkakawatak-watak at nagiging divisive daw ang unit team dahil sa issue na to. Well, magiging divisive at magiging watak-watak talaga ang unit team dahil sa issue na to kasi first of all, ang laki ng hinihingi mong confidential funds, talagang nalulunod ka na sa pera, 'di ba? Imagine, maraming ahensya, ang AFP, ang PCG, madaming mga ahensya ang kailangan ng confidential funds. Tapos ikaw, OVP na wala man lang masyadong mandatong ginagawa, 500 million ang confidential funds mo tapos 150 million sa DepEd. 'Di ba, nakakaloka? So para talaga sa akin guys, literal talaga na malaki ho yung ikinapilay ho ni Vice President Sara Duterte dahil po sa pangyayaring ito. Kasi biruin nyo guys, 500 million budget ho ng OVP confidential funds ang kanyang hinihingi. Napakalaking pera ho iyon na nawala sa kanya dahil alam ko naman talaga guys, simula nung mayor siya ng Davao, binusog siya ng kanyang ama ng napakalaking pera dito sa confidential funds. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung video ng pagsasalita ng kanyang spokesperson para sa kanya kasi hindi naman ata to marunong magsalita ang Vice President natin, laging umaasa sa spokesperson. So as usual, spokesperson niya ang nagsalita para sa kanya na imbis dapat siya para i-defend niya ang sarili niya kung talagang nalulugmok siya. So anyway, ito yung video guys. Ito natin sinasabi sa Office of the Vice President. Ang Office of the Vice President ay maaari lamang magmungkahi ng kaukulan o dapat na budget para sa maayos na implementasyon ng mga proyekto laban sa kahirapan, programa na magtataguyod ng kapakanan ng bawat pamilyang Pilipino. Pero ganun pa man, hindi na po ipupursue, hindi na po itutuloy ng Office of Vice President ang original na mungkahi para sa confidential funds. Bakit? Dahil po nakikita natin na talagang may tendency magkawatak-watak, magiging divisive itong issue na ito. At dahil dito, ang naniniwala ang ating Vice Presidente na siya ay nanumpa na panatiliing mapayapa at matatag ang bansang Pilipinas. Kaya hindi na po niya ipupursue ang proposal for confidential funds. So nakita nyo naman ata yung pinakita kong video ng kanyang spokesperson na nagsalita para sa kanya kasi nga yung Vice President Sara Duterte natin ngayon ay pipi ata, muted, hindi ata marunong magsalita para i-defend ang kanyang sarili. Kasi guys, alam ko naman na in the first place kaya sinabi na nila na hindi na nila ipupursue, itutuloy itong mungkahi nilang hinihinging pondo sa confidential funds dahil alam naman talaga nila na hindi na sila mapagbibigyan. So literally, tinake na nila yun as a reason para hindi sila mapahiya. Kasi guys, ito lang ha, kung talagang marunong humawak ng pera ang Office of the Vice President, kung naliliquidate niya lang ng maayos ang confidential funds, 'di ba? Hindi naman yan siya tatanggalan. Kaso wala
Imagine, tinanong lang siya kung para saan gagamitin ang pera, ang pondo, hindi makasagot. And then every time na tinatanong siya na paano mo naubos ang 125 million within 11 days, ini-snub niya lang yung mga nagtatanong sa kanya. At yung nakakatawa pa dito, nag-debate sila ni Raul Manuel, yung baklitang hitad na kongresista, natalo siya. 'Di ba? Sa simpleng pamamaraan na lamang ho para i-defend yung sarili mo, hindi mo pa magawa. 'Di ba? So, napansin nyo ba guys yung video niya na patama sa atin sa mga nagtatanong, kasi doon ako nagalit at na-trigger kasi imagine nagtanong lang tayo na para saan ang confidential funds, tapos ang bigla niya reply sa atin, lahat ng mga kumukontra sa confidential funds ay ayaw ng kapayapaan at kalaban ng bayan. So 'di ba, nakakaloka. Imagine VP ka, syempre pera ng bayan yan. Kami ay taxpayer. So literal naman talaga na magtatanong kami kung saan gagamitin ang pera ng bayan kasi nga taxpayer kami. Hindi mo naman pera yan ng bayan. Public money yan, public funds yan. So we have a reason na magtanong para sa'yo and you have a right na para sagutin kami, pero wala eh. Imbis na sagutin kami, ginawa pa kaming kalaban. So ipapakita ko ulit guys, balikan natin yung video kung saan sinabi niya na ang kumukontra daw sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan at kumukontra dito sa ating gobyerno. Anyway, ito yung video guys. National. This is a picture of national security. This is a picture of confidential funds. Anyone who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo, kung sino man ang kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan.